up to the head. Those are the kind of punches that Rice does. He mixes it up so well, and he catches you with the punches you don't expect. Long right drive. Boxing update mga tol. Murodjom Akhmadaliev panalo sa katatapos lamang na laban sa Meksikanong si Ricardo Espinosa. 3 bisis niya itong pinabagsak sa round 3. Panalo siya via TKO. May bitbit itong kartada si Ricardo Espinosa na 30 win, 5 losses and 2 KO. Round 1 and round 2 maganda-ganda pa yung pinapakita ni Ricardo Espinosa. Pero pagdating nga ng round 3 mukhang nawala na siya ng pasensya, nagmamadali na ito, kaya doon na siya na nabigyan ng malalakas na suntok nitong si Akhmadaliev. Kaya doon na ito bumagsak at nakarecover pa naman ito si Espinosa, pero nasundan pa ito ng pangalawang bagsak. Parang nawala na kasi ang timing ni Espinosa at sugod na lang siya ng sukod kay Akhmadaliev. At ito namang si Akhmadaliev naghahantay ng magandang sit-up para makasuntok ng solid punch. Ito ang kagandahan kay Akhmadaliev, may pasensya, naghahantay talaga ng magandang timing. At nakarecover pa itong si Espinosa sa pangalawang bagsak, at sa pangatlong bagsak hindi na siya nakarecover at tinigil na ng referee. Maganda sana kung ginamit ni Espinosa yung isip niya, nakipaglaro muna siya. Kaya lang Mexican fighter kasi ito, gusto nito bakbakan talaga ng todo. Samantalang si Akhmadaliev galing yan sa Olympic, kaya matiis yan, may pasensya yan, mahilig lang yan maghantay ng tamang timing. Kahit pa pasayaw-sayaw lang yan, patakbo-takbo hanggang 12 round, okay lang yan. Ganyan talaga ang laro ni Akhmadaliev kung mapapanood nyo, hindi yan sasabay, naghahantay lang yan ng magandang timing para kumounter at makapatama ng solid at malakas. Nakuha na ngayon ni Murodjom Akhmadaliev ang WBA entering belt. Matapos ang laban niya, hinamon niya agad si The Monster Inoue. Panahon na daw para harapin ni Inoue ang kanyang mandatory challenger. Si Murodjom Akhmadaliev ang mandatory na ngayon sa WBA. Pwede niya nang hamunin si Naoya Inoue para magdepensya ng titulo. Ito na lang ang chance ni Murodjom Akhmadaliev para makalaban niya si Naoya Inoue. Pero ayon nga kay Bob Arum, mas pipiliin daw ni Naoya Inoue na umakyat na sa featherweight kaysa magdepensa ng titulo kay Akhmadaliev. Kaya abangan natin kung pwede pa bang maglaban itong dalawang ito. So maganda nga ang laban nito kung maglalaban ito si The Monster Inoue at si Akhmadaliev, kasi iba rin ang galawan nito ni Akhmadaliev. So kung napapanood nyo, may pasensya to at talaga namang may lakas din, may bilis, tsaka may tibay. Kaya malakas siyang hamunin si Naoya Inoue kahit anong oras daw, dahil siya na yung mandatory challenger ngayon. Iyon ang ginawa niya, hinamon niya agad si Inoue. So ano sa tingin nyo mga tol? Kapag maglaban si Naoya Inoue tsaka si Akhmadaliev, sino kaya mananalo? Comment nyo dyan sa baba mga tol, at huwag nyo kalilimutan mag-like and subscribe mga tol, at see you sa susunod nating mga video.